Pagbago ka pa lang sa intermittent fasting, kung gusto mong pumayat, ang problema, umpisang beses na ginawa mo yon is hindi mo agad ginaya. So, alam mo kung bakit? Sinimulan mo kasi agad yung 16-8. 16 hours kang hindi kakain. Masyado yung drastic sa katawan mo, kaya talagang bibigay ka kagad. Example, kahapon, kumakain ka ng normal, tas biglang ngayon, pepwersahin mong mag 16-8. Ang mangyayari doon is masyasyak ang katawan mo kasi hindi naman siya sanay. Kasi binigla mo, 16 hours ka kagad na hindi kakain. Galing ka sa normal na kain, and then kinabukasan, bigla kang 16-8. Ang paggawa ng intermittent fasting, step by step yan. Hindi mo siya pwedeng gawin ng biglaan kaagad. Kaya yung iba is hindi nagtatagal sa fasting. So ganito, umpisahan mo muna ng 12-12. So, ano ba yung 12-12? 12 hours kang hindi kakain and 12 hours ka uling kakain. So, ibig sabihin, dun sa loob lang ng 12 hours na yon, dun ka kakain. Gets? Sanayin mo muna ng ganon. 1 linggo, 2 linggo, hanggang sa ma-perfect mo. Pagkatapos nun, pwede ka nang lumipat dun sa tinatawag na 14-10. So, 14 hours kang hindi kakain, and then yung natitirang 10 hours, dun mo ngayong kakainin yung calorie mo. And then, pag praktisado ka na sa 14-10, pwede ka na uling lumipat. Ayun na yung tinatawag na 16-8. Step by step para hindi masyak ang katawan mo. Diyan, example, nasa 16-8 ka na master mo na. Ang sunod dyan is yung 18-6. 18 hours ka namang hindi kakain, and then yung natitirang 6 hours is pagsasama-samahin mo naman dun yung lahat ng calorie mo. Yun lang yung eating window mo, dun ka kakain sa 6 hours. And then meron pa. So, ito yung paborito ko, 24. So, yung eating window ko is nasa 4 hours lang. And then 20 hours akong hindi kakain. Ang next dito is yung 22-2. Ayun, 22 hours kang hindi kakain, and then lahat ng calorie mo is pagkakasyahin mo lang ng 2 oras. Pagkatapos nun, eto na yung tinatawag na 23-1. So, eto na yung OMAD na tinatawag, or yung 1 meal a day. Lahat lang ng calorie mo is kakainin mo sa loob lang ng 1 oras, at 23 hours kang hindi kakain. So, kung ang habol mo lang naman is magpapayat at magpa-sexy, lahat ng sinabi ko kanina is hindi mo naman talaga kailangan pagdaanan lahat ng yun. So, kung trip mo lang gawin. Nasa schedule kasi yun ng tao, sa trabaho, sa school. So, magandang tool ang intermittent fasting kapag nagpapapayat ka. So, yung mga sinabi ko kaninang time frame, pwede ka lang pumili doon. Yung OMAD is maraming nako-confuse dyan. Maraming hindi marunong mag-OMAD. Madaming sumasablay dyan. Nag-OMAD na hindi nagbibilang ng calorie. So, anong nangyari no? Nagpapayat siya. Lagas, pati muscle. So, healthy ba yun? Hindi. Bakit? Ang muscle ay hindi lang pang forma. So, nasabi ko na to dati. Kapag mas malaki ang muscle mo, mas mataas ang chances mong mabuhay kapag nagka-cancer ka. So, ito yung studying yun. The more na na-deplete mo ang calorie mo, isang beses ka na lang kumain sa isang araw, tapos hindi ka pa nagbibilang ng calorie, sobrang unti ng kinakain mo, stress na stress ka. Kulang na kulang yung pinapasok mong energy or calorie sa katawan mo. So, obviously, talagang barinuhin ka dyan. Napakasensitibo mo. So, disclaimer lang muna, itong mga pinagsasabi ko is para lang sa mga walang medical condition. Kung trip nyo gawin ng intermittent fasting, magpa-check up ka muna sa doktor bago mo sundin lahat ng mga sinasabi ko. So, yun, balik tayo. Pero kung tutuusin, hindi mo naman din kailangan mag-OMAD. So, nasa choice nyo kung anong time frame yung gusto nyo. Basta sisiguraduhin nyo lang yung napili yung time frame sa intermittent fasting is hindi naapektuhan yung health nyo. So, marami din kasi akong kilala na nagfa-fasting. So, ako, yung favorite ko, 24. Kadalasan ko rin ginagawa yan kapag nagpapapayat ako. So, pero to, ulitin ko lang din, ang intermittent fasting ay magandang tool kapag nagpapapayat ka. Pero hindi ka papayat sa intermittent fasting nang wala si calorie deficit. Lagi nyo tatandaan yan, combo yan, dalawang yan. Kung gusto mong pumasok sa intermittent fasting, umpisahan mo muna sa basic. Huwag ka muna mag-start sa 16-8. Simulan mo muna sa mas madali. So, yung sinabi ko kanina. So, yun lang muna sa video na to. Makiki-follow na lang ako ng channel ko. Maraming salamat. Subscribe and follow Clow's Fitness for more fitness content.